Okay. Magandang tanghali mga kamukil. So ito na, no, yung ating trabaho. Mula kahapon yung pinakaunang upload natin is tinuro ko kung paano magsisimula sa pagsisiling, no. Tapos yung gamit nating materials dito is tubular na po na 3/4 mga kamukil. Meron kasing nagtatanong anong size ng tubular ginagamit ko. Uulitin ko, 3/4 yung size nito, 3/4 by 3/4. Pero kapag mga picing board yung gagamitan nyo mga kamukil o ididikit nyo sa inyong ceiling, ay hindi po advisable itong 3/4 kasi maliit lang itong mga kamukil. Dapat nasa 1 1/2 kayo, no? Yung kapal nya ay yung lapad nya. Parang habol natin doon pag jujuwint is makakajuwint tayo ng maayos. Ito kasi baka mamaya sumasablay tayo sa pagjujuwint, so maaaring pahabulan na lang ng isang tubular dito sa pinakagilid, didikitan, no? So isa po yan sa mangyayari kapag picing board. Ito 3/4 by 3/4 kasi PVC panel yung ididikit natin. Wala nang joint na mangyayari dito. Diretso na to mga kamukil. Wala nang dugtong-dugtong. So ngayon, ipapaabot ko sa inyo mga kamukil kung ano-ano yung mga tawag sa mga naidikit natin dyan, no? Ano yung mga purpose, bakit nilagay siya dyan, ano yung dinadala niya, no? Kung bakit nandyan siya nailagay. So kung napapansin nyo, pangalawang bahay na ito mga kamukil na ginawa ko ng ganito, puro tubular. Uulitin ko, mas nakakatipid tayo, no, kapag ganito yung gagamitin nating materialis kumpara sa metal paring. Kasi sa metal paring mga kamukil, nagkakaroon tayo ng 4 na materialis na kakailanganin. Meron tayong metal paring, pinakauna, meron tayong wall angle, meron tayong C-channel at saka W clip. Yung 4 na materialis na yan mga kamukil, kinumpute ko na yan, lampas siya ng 300 pesos yung aabutin niya, no? Sa 4 na materialis na yan, lampas siya ng 300 pesos. So ito kasi mga kamukil, nasa 205 or 100 something lang yung presyuhan nito. Sa malapit 100 hanggang 205 yung pinaka maximum na price nitong tubular na to, 3/4 by 3/4. So nakakatipid tayo dito. Isalin natin yung welding rod sa 25 square meter mga kamukil. Ito 25 square meter something to. Gumagastos lang to ng o nagpapabili lang ng una 1 kilo. So sa tingin ko mga kamukil, hindi pa mauubos yung 1 kilo na yun. So maliit lang yung nagastos ni kliyente dito. At pinaka-advantage na makukuha natin dito pagdating sa lindulan mga kamukil, kung napapansin nyo, walang pangamba na iti-twist niya to, no? Nagagalaw pa kasi mas matibay pa siya sa metal paring. So madalas makikita nyo kapag may lindol, pagkatapos ng lindol, ang mangyayari, may mga bumigay na ceiling, no? Na gaya ng ni-rescue ko mga kamukil doon sa malapit sa amin. Pagkatapos ng lindol, bumigay yung mga ceiling nila kasi yun yung ginagamit, metal paring, and then malayo yung mga hanger na ginagawa. So abangan nyo mamaya mga kamukil, tapusin itong video para ipapaalam ko naman sa inyo kung ano-ano yung mga tawag sa nandyan na nakadikit dyan, no? At ano yung mga purpose, bakit siya nandyan. At the same time, ituturo ko na rin kung paano umpisahan itong paggagawa ng cove design. Okay? So yan po mga kamukil, yung makukuha nyong advantage dito sa tubular ginagamit natin pang-framing sa ceiling. O mamaya may magsabi na naman, no? Sasabihin ko lang sa inyo yung totoo mga kamukil. Pangalawang video ko na to, nagganito yung ginagamit kong materials. Magdidepende lang po yan sa kliyente. Kapag in-explain ko na sa kanila at mag-agree sila, tuloy yung ganitong klaseng materials, no? Pero pag mas prepare nila yung metal paring, wala akong magagawa. At least binigay ko na yung suggestion sa kanila na kung saan mapatibay at mapatipid pa sila. So yun yung makukuhang advantage sa kliyente. At sa amin din nagtatrabaho, makukuha na naming advantage dito mga kamukil is madali yung pagkatrabaho kasi pansin nyo, spot ng spot lang, di ba? Tapos pwede nang pabrikitin to. Ito mga kamukil, pinakaharap, pinabrikit namin to, dinikit namin dyan, ganyan na yung forma nya. Pagdating lang dito, pagka may mga wall, hindi pwedeng fabrication kasi magkukuha tayo ng reference sa pinaka wall talaga sa paglagay nitong mga hanger. Ayan. So ito kasi mga kamukil, itong ginagawa namin ng cove ngayon, kahapon namin ito inumpisaan kasali yung pinaka plain ceiling natin, pati itong drop, no? Ngayon, isa't kalahating araw pa, tapos na namin.
itong 9 square meter na prenimingan namin. So, ibig sabihin mamayang hapon pwede na kaming mag dingding ng PVC panel nito. Pero hindi muna kami magdidingding kasi tatapusin muna namin yung framing nitong kabuuan na to, saka magdidingding tong kapatid ko. Kasi may project din ako sa Tago mga kamukil na kung saan hinihintay ko pa yung pinaka tiles ng flooring, no? Mahirap kasi kapag kaganyan. Although binili ko yung mga tiles na yun, alam na namin ni kliyente na talagang kulang, pahirapan sa stocks kasi halos piece out na yung tiles na yun. Ngayon may nag-deliver sa akin, o may nag-deliver na dun sa City Hardware na pinuntahan ko. 4 na box lang yung dumating. So ngayon follow up na naman ako kung saan makakadagdag ng gano'n, no? So, mahigit 100 pa yung kulang kasi dun sa tiles ng flooring. Kaya yun yung hinihintay ko. So while naghihintay ako doon, may naiwan naman akong nagtratrabaho doon na magaling din, si Jimmy. So lahat ng trinatrabaho nila doon nagmumula sa akin. Nasa ano na kasi tayo mga kamukila, maliban lang kapag structural, nandyan ako lagi. Hindi ako pwedeng mawawala pagka structural kasi isa sa pinaka-importante yan. Pagka mga interior na, pwedeng bibigyan ko na lang ng plano yung pinaka magaling kong magtratrabaho talaga. At kada hapon mga kamukil o gabi, nagpapasend ako ng video, tinitingnan ko yung mga gawa nila. Okay, so isa't kalahating araw mga kamukil na trabaho namin, tapos na itong pag-pre-firming kasi tubular rin gamit natin. Pero kung sa metal paring to mga kamukil, sa tagal-tagal ko na nagtrabaho metal paring, hindi kakayanin ng 2 araw to, no? Paggagawa ng cube design sa metal paring kasi mahirap nga, no? Gagamit pa tayo ng blind rivets, mag-drill pa tayo. Ito, gagamit na lang tayo ng drill kapag ka nagdidingding na tayo. So ngayon, ang ginagamit lang namin dito, grinder at saka welding machine lang. Tapos importante kasi nakatiles na yung tiles, may sapin talaga tayo. So yun lang yung isa sa pinaka-importante dito. So mamaya abangan yung mga kamukil sa next upload ko is ipapaabot ko sa inyo, ituturo ko paano umpisahan magawa ng cob at saka ano yung mga obligasyon sa bawat materialis na nandyan nakadikit. Tulad nito, meron tayong mga sidings, pagdating dito sa gitna meron ganyan. So ipapaabot ko yan sa inyo kung ano yung mga tawag-tawag at ano yung mga purpose kung bakit sila nandyan. Thank you.